Señor Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Magliligtas niya sa atin, sa piling sariwain, magliligtas niya sa atin. Muli tayo natitipon sa dakilang pag-ibig ng Diyos bilang nagkakaisa ng puso't isipan upang nating panabikan ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na tayo nasa ikalawang linggo na sa panahon ng pagdating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Dakilang pagmamahal ng Diyos ang nabibigay halaga upang taluntunin natin ang ating buhay pananampalataya at upang lalo nating panabikan ng pagdating ni Jesus sa buhay at sa piling nating lahat. Tayo natitipon sa banal na misa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo na may tutubo sa sanglibutan. Ang kariktan ng kanyang pagsilang ay mahintay nawa ng may pananabik at kagalakan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagin ng mga burol at bundok, at patayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito, magpahayag ka. Ang sabi ng tinig, ano ang ipahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mo, ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipan ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingin sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan
ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit saan ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umuugong ang kalaliman. Lahat kayo sa nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung umatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay may-ari ng 100 tupa, ano gagawin mo? Pag-aari mo yan, di ba? Siguro maghahanap ka ng magiging katiwala mo na siyang maging tagapag-alaga. Siyempre, susweldohan mo siya. Yan ang pangyayari sa ating mabuting balita. Hindi gagawin ng may-ari na siya magpapastol sa buong maghapon sa kainitan ng araw. May kaya siya may 100 tupa siya o baka mahigit pa, marami siyang tupa. Yun ang kanyang business, kaya pauupahan niya ito. Kaya may pagtitiwala itong may-ari ng maraming tupang ito sa kanyang katiwala. Minsan hindi lamang isa, pag napakarami na nito, mahirapan na tagang mag-alaga. Ito 100 nito, siguro mga 3 ang mga trabahador dito o tagapangalaga sapagkat mahirap. 100 yan, pangangalagaan mo, pakakainin mo, kung talagang paiinumin mo pa, kung sa mga lasangan o sa dawagan o kaya sa mga burol kung saan mayroong mga maiinuman yan. I-desert yun, napakahirap, kaya napakahirap mga alaga. Hindi gagawin niya na may-ari, pagkakatiwala lang. Ito ang bitin natin ang daan muna sa una nating pagpapaliwanagan itong ating mabuting balita. Kaya po ikaw ay talagang tagapangalaga nitong mga kawan na swelduhan ka, malaki ang pagtitiwala sa inyong pangangalaga sa tupa. Walang mawala kahit na isa, sapat mahalaga, sapat mananagot ka sa may-ari.
baka papalitan sa iyo yan o kaya itiwalag ka na sapagkat hindi ka magandang tagapangasiwa. Tingnan natin sa ganitong bahagi na ating mabuting balita na mayroong 100 tupa na ikaw ay pinagkakatiwalang alagaan yon. Kaya dapat ay talagang pagbabalik mo sa iyong amo, sabi mo, ayan po aking mga tupa, pinangalagaan ko sa buong maghapon, pinakain ko po, pinainom ko po, at sila ngayon ay papauwi na para sila higit na manginain sa kanya sa kanilang pamamahinga na magdamag. Bukas babalik po ako. O ilan ang mga tupa mo, ilan ang tupa ibinalik mo, baka hindi kompleto yan, bibilangin ko mamaya yan. At kung hindi, hindi ka na mapagtatrabaho, wala na akong pagtitiwala sa iyo sapat hindi ka mabuting tagapangasiwa. Kaya kinuha na ating Jesucristo ang ganitong larawan ng buhay ng isang may-ari at may tagapangalaga upang ito'y kilalanin, ito'y maipahayag sa larangan nitong ating pananampalataya na lumalabas tuloy ang may-ari ay ang Diyos at tayo ang tagapangasiwa. Kaya bilang tagapangasiwa, ayaw natin mawala ang pagtitiwala ng Diyos para sa atin na binigyan tayo ng ganitong kapangyarihang pananagutan. Kaya dapat ay isalang-alang natin ang kanyang mga tagubilin, ang kanyang mga paliwanag, ang kanyang mga tinuturo, ang kanyang mga paggabay, at kung di natin ito susundin, maiiba ang ating magiging daan ng ating buhay. Baka tayo tumalikod sa ating pananagutan o kaya ipawalang bahala ang kanyang mga tinuturo, ang kanyang mga tagubilin, o kaya ipawalang bisa at magkaroon tayo ng ating sariling pamamahala o sarili nating ibig makamit. Kung ibig sabihin, kung ito ang mangyayari, sabihin ko, mawala man ang iba, mawalaan man ang isa lang naman mawawala eh. Kaysa hanapin ko pa, baka hindi ko pa mahanap ito, baka ako'y nasa panganib pa. Yan ang kanya magiging pangatwiran. O baka ang pangatwiran niya, isa lang na wala eh, tinan mo na ilan yung mga buntis dyan. Bukas maraming mga anak, maraming papalit, mawala man na isa, papalit yung may 10 o 12 sapagkat 100 eh, maraming mga babae dyan, mga anak na eh. Maraming ganitong papaliwanag. Pero ang isang pinagkatiwalaan ay siyang napakahalaga sa buhay nating mananampalataya. Tuloy-tuloy ang ating mabuting balita sa paghinango na ating Jesucristo ang ganitong kwento patalinghaga sapat meron siyang ibig na idating sa buhay pananampalataya ng mga tao, lalong-lalo na ng kanyang mga alagad. Sapagkat tuwirang sinabi ng ating Jesucristo sa talinghagang ito sa kanyang mga piniling mga alagad. The circle of 12, ika nga. Kaya nangaral ang ating Jesucristo po dito tungkol sa pangangasiwa, pangangalaga, at tungkol sa pananagutan kung anuman ang mangyari at maganap na talagang ito ang pinakatampok na ipagkakaloob. May pananagutan ka kahit na hindi sa iyo yung mga tupa sapat binigyan kita ng pagtitiwala ng pangangasiwa. Pangasiwaan mo yan. Oo, sinusweldoan kita. Pero iba na yun talagang ang puso't kalooban ko ay parang ikaw na rin ako o ikaw ang umaakto ng may-ari ng mga tupang yan na ganyan sa pagkaw may-ari, ikaw ang higit na may pagmamalasakit. Kaya kung pinagkakatiwala ko sa iyo, inihabilin ko sa inyo, binibigay ko sa iyo ang makapangyarihan para mga siwa na parang ikaw na ang may-ari, pero huwag mo alisin ang iyong higit na pananagutan sapagat meron kang tungkulin na dapat mong ganapin sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pangangasiwa. Ito na ngayon, lumalalim na ang mga pinapahayag ng ating Jesucristo. May nawala, ano ang gagawin mo? Diba? Sa akin kung sasabihin na tagang hindi ko sinusunod ang kanyang mga tinuturo pangangaral para sa akin, maski na may nawala, diba? May papalit naman eh. Maraming buntis ng mga tupa dyan. At yung isang nawala, papalitan ng 10, 12. At di padami ng padami, ay bahala na po yung nawala. Amo, diba? Hindi yan ang gusto ko. Pero ang gusto ko, ang talagang pinakamaliwanag sa lahat,
Hanapin mo mawala at malungkot ka kapag may nawala. Masaya ka kung matagpuan mo itong tupang itong nawala at ibalik mo sa kinalalagyan niya, sa kanyang mga kasamahan para makumpleto uli ang isang daang tupa na iyong pinangangalagaan. Yan ang kalooban ko. Yan ang gusto kong masunod. Yan ang nagiging patakaran ko. Yan ang maging alituntunin, palatuntunan ng iyong tanang pangasiwa. Opo, gagawin ko po yan. Sapat yan po ang kalooban ninyo, sapagat ang kalooban ninyo ay pagsunod ko rin sa kalooban ng amang lumika sa mga tupa, amang lumika sa akin at lumika sa ating lahat, upang ang pagtagubili na ito ay dapat na sa katuparan at irespeto at upang sundin ng walang pag-aalilangan at walang pasubali. Diba? Ito ngayon sa bandang huli na ating mabuting balita sa patuloy na pangaral ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at mandin hanggang sa kasalukuyan may dating pa rin ito. Sinimulan sa tupa at nagwakas ito sa mapahayag. Sasabihin, gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa mga maliliit na ito. Alam ba ninyo, masusing pinag-aralan ito ng mga alagad sa mga salita ng ating Panginoon Kristo sa napakagandang larawan ng pagpapastol ng mga tupa upang sabihin ang kanilang pagdinina. Yung mismong pastol ng tupang yun, nauwi sa mga maliliit na tao. May kinalaman ito sa mga dukha, sa mga bingi, sa mga bulag, sa mga pingkaw. Sila tinaguri ang maliliit sa lipunan natin. Baka iyan ang pakahulugan ni Kristo na sinasabi natin, tinan mo ang mga tupang ito. Pag may nawala, hanapin ang isa at huwag ninyong pahintulutang mapahamak ang maliliit na ito. Maliliit, isa lang nawala eh. Isang maliit lang naman eh. Pero sinabi niya isa sa mga maliliit na ito, baka pwede marami maliliit. O kaya isa-isa sa isang pulutong ng mga maliliit sila na pinapahayag sa isang pagpapahayag ng kalilimutan siya o sila upang sila inyo din nasa ilalim din ng iyong pangangalaga. Aba, lumitaw sa kanilang pagnilay-nilay, nakita nila ang puso't kalooban ni Kristo na ang kanyang pagkalinga sa maliliit ay gayon na lamang, sapagkat nakita niya ang mga mahirap na dumudulog kay Kristo, ang mga pagpapagaling niya sa mga bulag, pagpapanauli sa mga bingi at utal, ang may mga kapansanan. Yan ay nakita ng mga alagad kung paano ang puso't kalooban ni Kristo ay nakatuon sa mga maliliit na ito o sa maliit na ito, grupo niya o mga ganitong mga uri ng mga tao na ngailangan ng pagkalinga ng Diyos. Ito tayo ngayon sa isang munting kasaysayan. Ano ang ating buhay pananampalataya sa nangangailangan ng ating pagkalinga? Ano ang pagtingin natin sa kanila? Tayo ba'y mataas at sila'y maliit? Ang tingin ba natin ay may isba ng kalalagayan na kumot hindi tayo nabibilang sa maliliit, tayo mapagmataas sa kanila, ating pagtunghay sa kanila? Ano na ang nagawa mong pagtulong sa kanila sa buhay mo? Lalo-lalo ngayong magpapasko na pinapaalalahanan ng dahilan ng pagsilang ni Kristo, ang kahulugan ng kanyang naging buong buhay sa daigdig na ito hanggang sa kanyang pagkabayubay sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Binigyan ng pag-asa ang lahat upang mabuhay tayo sa ilalim ng pagpalang pag-aaruga ng may kapal. Pwede nating tanungin, saan na ba sa larangan ng iyong pananampalataya na ikaw ay naging matibay na may panukala ka para sa mahirap upang sila'y tugunin mo sa kanilang mga kailangan at masisindi nilang kailangan sa buhay? Ito ang dahilan kung bakit tayo natitipon at nananabik tayo sa tunay na halaga at kahulugan ng buhay na pinagkaloob ng Diyos na hinubog niya sa atin sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan, uling pagkabuhay ni Kristo. Makita nawa natin
ating dakilang pagkalinga sa mga maliliit na tao sa ating lipunan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga banalig, halina't manawagan tayo sa marami pagtulong ng Diyos. Ngayong ipapahayag natin isa-isa ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat na nagdurusa at may sakit, naway makaunawa, samahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang sa kasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Di natin tataas ang lahat ng ating mga kahilingan, pagsambit na ating puso't kalooban upang lalo nating dakilain ang Diyos sa Kanyang dakilang pamamahala, upang tayo mamahala sa ilalim ng Kanyang dakilang kapangyarihan. Sa pagsisikap na maitaguyod ang ating Kristiyanong pananampalataya, ngayong mihiling tayo upang pagkagalingan niya ay mabigyang daan sa kalakasan itong pananampalataya at pag-ibig natin sa ating pakipagkapwa-tao. Kaya ang lahat na itong ating pagpapahayag ng ating mga kahilingan na ibig natin makamit sa buhay ay pinapahayag natin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ang pagsusugo mo sa kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan na mahal na biring kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanyang, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaludlugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tagapangasiwa sa paglilingkuran natin sa Diyos upang mapangalagaan ang lahat at pagpapatibay ang pakikilohok natin sa pagganap ng tungkulin para sa ating kapwa. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob na nakapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbitian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama,
Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Loreto. Pintakasin ng mga naglalakbay sa himpapawid laban sa sunog at sakuna. O banal na ina ng Diyos, mahal na Birhen ng Loreto, pintakasin ng mga naglalakbay sa himpapawid at tagapagligtas ng aming mga tahanan laban sa sunog at mga sakuna. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Buong pananalig kaming humihingi ng iyong makainang paglingap at pag-aaruga. Pakinggan mo nawa ang mga hikbi at dalangin na inululuhog namin sa iyo at ikawawala ng aming mga kasalanan sa ikaluluwalhati ng Santa Iglesia Katolika, sa ikapagpapatawad ng mga kaluluwa sa purgatorio, sa ikababanal ng aming kaluluwa at ipagkakapayapa ng sandaigdigan sa pamamagitan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo, Panginoon naming lahat. Amen. Mahal na Birhen ng Loreto, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalban ng sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, panalangin, kalakip nito at sa pagwawakas nito ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na misa.
kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ang hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan
ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Cantum Meus Sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novus edat tituli prestet fines sublimentum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus sono virtus coque siret benedictio prosidenti abundoque compassi laudatio. Amen. Panem de cielo, prestatisti ei. Omne declamentum mense habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tuae fructum, in nobis iuditer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao Purihin namang ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin altar. si Jesucristo sa banal na sakramento
sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin na dakilang na ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang na ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Soli, o Sacramenti Divine, all praise and all thanksgiving every moment Muli Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus